Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Titindi pa ang damang init na nararanasan natin pagdating ng Mayo, na aabot sa extreme danger ayon sa PAGASA. Sa kanilang pagtaya, posibleng pumalo sa 52 degrees Celsius o pataas ang heat index. At dahil wala rin gaanong ulan, patuloy ring bumababa ang level ng tubig sa ilang reservoir. At nakatutok si Tina Pangiliban Perez. Bilang rider ng isang dental lab, kasama raw sa trabaho ni Roderick ang mabilad sa araw. Sanay na po ako kasi natagal pong ganito yung trabaho ko. Pero bawal lang ng tubig para ano. Ilang linggo nang lumalampas sa 40 degrees Celsius ang dabang init o heat index sa iba't ibang lugar sa bansa. Kabilang sa Metro Manila na 41 degrees kahapon. May 46 degrees Celsius pa nga sa ilang lugar. Paano kung mas mataas pa rito ang heat index? Parang ayaw ko nang lumabas pagka ganun. Sobrang baka hindi yung makayanan yun, ganun kainit. Pwede pang pumalo yan sa extreme danger o 52 degrees Celsius pataas sa Mayo. May possibility po pero hindi po tayo 100% certain. Yung mga elderly, yung mga may existing health conditions ay may possibility na maka-experience sila ng heat stroke. Dahil matindi ang init at halos walang ulan, karamihan sa mga dam, bumababa ang level ng tubig. Sa Angat Dam, kung saan kumukuha ng tubig para sa Metro Manila, nasa 193.29 meters ang water level, mas mababa sa normal high water level, pero pasok pa rin sa rule curve elevation. Medyo kailangan natin magtipid, kaya pa naman magbigay ng supply. Posible raw bumaba sa 180 meters ang water level sa Angat Dam sa kalagitnaan ng Mayo. Pag bumaba doon, nung continuous yung pagbaba, so medyo yung ating pag-generate ng kuryente is medyo babawasan. And pagka medyo continuous pa yung pagbaba, 177, iko-close ng irigasyon for domestic use na yung tira. Para sa GMA Integrated News, Tina Pangiliban Perez, nakatutok, 24 oras. Sinuyod ng mga otoridad ang ilang pang-ari-arian ni Pastor Apollo Kibuloy sa Davao City para isilbi ang arrest warrant na inilabas ng Korte ng Pasig. Ang Korte Suprema, hinihinga naman ng komento ang mga taga-Senado kaugnay sa hiling na TRO ni Kibuloy. Nakatutok si Salima Refran. Halos sabay-sabay na dinalhan ng mga kopya ng arrest warrant ang mga ari-arian ni Pastor Apollo Kibuloy sa iba't ibang lugar sa Davao City, maging sa bayan ng Matanao sa Davao del Sur. Pero walang inabutan ng mga otoridad na Pastor Kibuloy, gayon din ang mga kapwa niya akusado. Bagong warrant ito ng Pasig Court para sa non-bailable na kaso na qualified trafficking. Nauna nang naisilbi ang arrest warrant ng Davao Courts para sa kasong sexual abuse of a minor at maltreatment. Iba pa ito sa arrest order ng Senado kaugnay ng pagmamatigas ng pastor na humarap sa pagdinig na valid at in effect pa rin. Wala pa kasing desisyon ng Korte Suprema sa petisyon ni Kibuloy na kung may question sa otoridad ng Senado na ipaaresto siya at sa hiling niyang temporary restraining order o writ of preliminary injunction. The Supreme Court required the respondents in this case or the Senate to file a comment on Pastor Kibuloy's petition and prayer for the issuance of the TRO. This does not mean that the Supreme Court denied the TRO. All they want to do is to find out the side of the Senate regarding the issuance of the TRO. Sa resolusyong inilabas habang nasa Baguio City, pinagkokomento ng Korte Suprema sa petisyon at hiling na TRO ang Senate President na si Mig Zubiri, Senate Committee on Women and Children Chairperson at Senate Sergeant at Arms. Binibigyan sila ng 10 araw para magsumite ng sagot. Sabi ng committee chair na si Senator Risa Ontiveros, hindi pa niya natatanggap at nababasa ang direktiba. Pero handa niyang sagutin ito sa tulong ng abogadong si dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Sinisikap din naming kunin ang pahayag ng Senate President at Senate Sergeant at Arms. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Naka-yellow alert ang Luzon at Visayas grid, pero posibleng wala ng brownout kung
walang papalyang malaking planta. Ayon sa NGCP, kahapon nagka-rotational brownout dahil sa pumalyang power station na dumagdag sa 18 iba pang naka-forced outage. Nakatutok si Maki Pulido. May supply na, pero dahil manipis pa rin ang reserbang kuryente, yellow alert ang Luzon at Visayas grid mula sa red alert kahapon. Mukha naman daw ligtas tayo mula sa brownout sa mga susunod na araw, sabi ng NGCP. Wag lang may pumalya uling malaking planta ng kuryente. Baka safe naman tayo over the weekend. And again, all things being equal, baka hanggang yellow lang tayo. Pwera na lang kung may bumagsak na bagong power plant. Bago magtag-init, tiniyak ng Department of Energy na sasapat ang supply. Pero nang pumalya ang Pagbilao Power Station kahapon, nawala ang higit 750 megawatts na sinusupply nito. Dumagdag ito sa 18 mga planta sa Luzon grid na dati nang naka-forced outage, kaya't nagka-rotational brownout sa ilang bahagi ng bansa kahapon. Bahagyang lumuwag lang ang supply ng may mga nag-online na planta na target na madagdagan pa. Ang iniiwasan natin ay yung malawakang outage, yung tinatawag nating blackout. Kasi meron na tayong mitigating measures. Kahapon nahigitan na ang naitalang 8,400 megawatts na peak demand ng Meralco noong nakaraang taon na inaasahang tataas sa lalong pag-init hanggang Mayo. Sabi ng Meralco, kailangan na ng dagdag na supply ng kuryente. May plano naman daw dyan ang DOE. We have scarcity of power supply. We have so much demand. And we have so little supply. Ang hindi pa masabi sa ngayon ng Meralco ay kung may epekto sa electric bill ang pagbili nila ng kuryente sa spot market dahil sa forced outage ng mga planta. Aming sourcing principle is to secure supply from the market at the lowest price and to refrain from buying pag mataas ang presyo. Sana lang, sabi ng Meralco at mga ahensya ng gobyerno, maging wais sa paggamit ng kuryente para hindi sumipa ang demand. Gustuhin mang gawin ito ni Edith, lalo na tumaas na ng 1,000 ang electric bill niya, mahirap gawin. Kahit gustong magtipid po, magagamit pa rin talaga yung ventilador kasi mainit talaga sobra. Hindi pwedeng walang ventilador. Hindi katulad dati. Kahit na isang ventilador, kaya na. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Tinawag ng isang senador na di katanggap-tanggap ang sabay-sabay na pagpalya ng mga planta na nagresulta ng kabi-kabilang brownout sa bansa. May iniutos din ang Pangulo kaugnay niyan. At nakatutok si Ivan Mayrina. Kung kailan pa naman humaharap ang marami sa nakakainit ng ulong-init ng panahon kahapon, sakay nanunsyong red at yellow alert sa Luzon at Visayas grid. Ang ilang lugar sa Luzon tuluyan ngang nakaranas ang brownout. Sa ngayon, 33 na mga power plants ang sabay-sabay na naka-shutdown o sumasailalim sa maintenance. Nakakaalarma ito at hindi ito katanggap-tanggap ayon kay Senador Sherwin Gatchalian, Vice Chairman ng Senate Committee on Energy. Sabi niya, ilang beses nga raw nilang sinabihan ng Department of Energy na magpatupad ng contingency plan para maitawid ang pangangailangan sa kuryente sakaling may pumalyang power plant. Paliwanag ng Department of Energy, nariyan lagi ang banta ng pagnipis ng reserba kahit anong maintenance sa mga planta. Pero meron daw penalty kapag hindi nakapag-maintain ng tama ang isang power plant. Meron pong nakatakdang tamang pag-maintain, yung tagal ng pag-maintain ng isang planta, maging ito po ay planned or unplanned. At kung hindi po nila masunod to, ini-implement po ng Energy Regulatory Commission yung kanilang function para po mabigyan ng mga penalty sa mga plantang ito. Sa isang pahayag, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa inutusan niyang DOE na bantayan at makipag-ugnayan sa lahat para matugunan ang sitwasyon. Gusto rin niyang manguna ang mga ahensya ng pamahalaan sa pagtitipid sa kuryente. Bukod kasi sa perwisyo, matindi rin ang tama sa negosyo at ekonomiya ng mga brownout. Sa pag-aaral ng Philippine Institute for Development Studies noong 2023, sa loob ng 5 taon, nawawala ng 10.7 billion pesos sa mga lokal na pamahalaan sa isang power supply interruption. 3.8 billion na halaga ng serbisyo naman ang naipagkakait sa publiko. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Inalmahan ng grupong Sinag ang presyo ng baboy na umaabot na ng hanggang 400 piso kada kilo sa ilang pamilihan. Ang sagot ng Department of Agriculture sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Ngayong kabi-kabila ang mga piyesta,
Ilabas na ang lechon, pati iba pang pork dishes. Pero ang panira ng banding sa handaan ang nakalulungkot na presyo ng baboy ngayon. Hanggang 420 pesos na ang kilo ng liempo, habang hanggang 370 pesos sa kasim, base sa monitoring ng Department of Agriculture. Sabi ng grupong Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, may na-monitor silang pagtaas sa farm gate price dahil sa mahal na feeds at gasolina. Pero dapat hanggang 360 pesos lang daw ang liempo sa palengke, habang nasa 320 pesos naman ang kasim. Yung mga 420 dapat sinisita yan. Feed cost medyo mataas pa rin. Tsaka yung last year, di ba, tinamaan ng KSF. So yung kinakatay ngayon mas maliit. Sabi ng DA, hindi naman sa lahat ng palengke mahal. Mas mababa raw ang madalas na presyo o prevailing price sa karamihan ng palengke. Patuloy pa rin na challenge sa atin yung ASF. So, isa yan sa pangunahing issue dahil wala pa naman tayong bakuna. And then, yung feeds ay mataas pa rin. Sa ilang palengke namang inikutan namin, 320 hanggang 400 pesos ang kada kilo ng baboy. Taas pa ng gasolina, kaya lalong nagmamahal. Mahirap pag mataas yung paninda. Mahirap itinda. Kung nais pang makamenos, pwedeng mamili sa mga kadiwa stores kung saan mas mura ang bilihin. Ayon sa Department of Agriculture, minomonitor ang presyo ng kanilang Agribusiness and Marketing Assistance Service. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Nagkaroon ng grave abuse of discretion ang COMELEC sa pag-disqualify nito sa Smartmatic sa bidding para sa 2025 midterm elections ayon sa desisyon ng Korte Suprema. Sabi po ng Korte, dinisqualify ng COMELEC ang Smartmatic bago pa man ito makahain ng bid. Hindi rin ito binanggit ang eligibility requirements mula sa Bids and Awards Committee. Gayunman, sabi po ng Korte, hindi ito sapat na dahilan para ipawalang bisa ang public bidding at award ng kontrata na napunta naman sa kumpanyang kapartner ng Miru Systems. Pwede na ring lumahok ang Smartmatic sa mga susunod na eleksyon ayon sa Korte Suprema. Maliban na lang kung may maghahain ng disqualification laban sa kanila. Nakahanda naman ng COMELEC na harapin ang anumang reklamong posibleng ihain ng Smartmatic kung meron. Sabi naman ng Smartmatic, pagbabalik ito ng hustisya at nagpapaalala sa halaga ng due process. Malaking tulong sa mga mangingisdang Pilipino ang mga payaw na inilatag sa ilang bahagi ng West Philippine Sea. May mga dating payaw sa Bajo de Masinloc pero pinutol umano ng mga Chino. Nakatutok live si Rafi Tima. Rafi! Emilian nga ay siniwalat ng ating nakausap na mga isda sa ating pagsama sa BIFAR at mga mangingisdang sinubukan ang kanilang mga bagong bigay sa kanila ng mga fishing gears sa kanilang pangingisda dito sa Subic sa West Philippine Sea. Madaling araw pa lang naglalatag na ng ring net ang mga Pilipinong mangingisda sa paligid ng payaw na inilagay ng BIFAR sa West Philippine Sea sa bahagi ng Subic, Zambales. Sakay sila ng mga bagong 21-meter steel hulled na barkong pangisda at mga fiberglass na bangka mula sa BIFAR. Matapos ang ilang oras, ito ang kanilang huli. Okay naman sir yung pangisda. Kaya lang nga po sir yung payaw na napuntahan natin, hindi masyado marami ang laman. Malaking tulong pa rin daw lalo't hindi na sila makapangisda sa loob ng Bajo de Masinloc. Meron ding payaw sa labas ng bahura pero pinutol umano ng mga Chinese. Ilang araw matapos putulin ng Philippine Coast Guard ang floating barrier na inilatag ng China sa entrada ng Baho noong nakaraang taon. Ano yung nalamang Chinese? Yun po yung report ng mga mangingisda namin doon sa Scarborough. Babalik tayo at ilalagay natin ito. Kailan lang nang matagumpay hindi nakapaglatag ng 10 payaw ang BIFAR sa Recto Bank sa kabila ng mga radio challenge at pagpapagitna sa kanila ng 2 dambuhalang barko ng China Coast Guard. Itinanggi ng Pilipinas ang giit ng China na mapaminsala sa kapaligiran ng payaw. Mga floater o pampalutang na nilalagyan ng dahon ng nyog. Nagsisilbi ang silungan ng maliliit na isda na nakakainganyo sa mga malalaking isda. Stationary po ito, hindi ito gumagalaw. So hindi po ito sabihin nating posibleng makagalugad dun sa ilalim ng karagatan. Siguro kung may masasabi tayong nakakasira, yun yung pagsisira ng mga coral reef para lamang magligay ng mga structures illegally. Palalakasin na raw ng BIFAR ang kakayahan ng mga mangingisdang Pinoy, hindi lang para dumami ang kanilang huli, pero para hindi naman sila dehado sa mga dayuhang patuloy na nananamantala sa yamang dagat ng bansa. Papalawigin pa ng BIFAR ang payaw system at lalagyan ng tracker para madaling ma-monitor.
Emil, kanina madaling araw ay nasa 200 kilo lamang yung nalambat yung mga mangingisda, pero ito'y dahil isang linggo pa lamang daw na nailalatag yung payaw. Pero ang kanilang huli ay may buyer na agad dito sa Subic, kung kahit hindi na umabot dun sa traditional na bulungan na nagaganap alas 10 ng gabi dito sa market ng Subic. Meron na kagad buyer, kung kahit nung pagbaba ay nahango na kagad ito ng kanilang mga buyers. Ngayon pa man, tagumpay pa rin daw na maituturing itong pamimigay nga ng mga bagong fishing gears ng BIFAR dito sa mga mangingisda, kaya naman tuloy-tuloy pa raw ang proyektong ito at magbibigay pa sila ng mga panibagong mga bangka at maging mga steel-hulled na mga barkong pangisda. Hindi lamang dito sa mga mangingisda sa West Philippine Sea, kundi sa iba pang mga fishing communities sa iba't ibang bahagi ng bansa. Yan pa rin ang latest mula dito sa Subic. Emil? Maraming salamat, Rafi Tima. Samantala, kapapasok lamang na balita, itinaas ang red alert sa Visayas Grid. Dahil diyan, maaaring magpatupad ng mga rotational brownout ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Iiral ang red alert hanggang alas 9 ng gabi mamaya. Yellow alert naman mula alas 9 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi. 2 power plant kasi ang nag-trip, kaya nabawasan ang supply ng kuryente. Iniimbestigahan ng sandatahang lakas ang umunoy dumaraming foreign students sa bansa. Sa Cagayan, ikinabahala ng 2 kongresista ang dami ng estudyanteng Chinese na mahigit 4,000 umano sa isang universidad pa lang. Ang tugon ng Kapitolyo at SHED sa pagtutok ni Oscar Oida. Nais pa imbestigahan sa Kamara ng 2 kongresista mula sa Cagayan Valley ang anilay pagdami ng mga Chinese students na nag-enroll sa Tuguegarao City sa Cagayan. Sa kanilang magkahiwalay na resolusyon, naghayag ng pagkabahala sina Cagayan 3rd District Representative Joseph Lara at Isabela 6th District Representative Faustino Ino D. sa posibleng panganib sa pambansang seguridad at ekonomiya. Sa isang panayam sa DZWB, sinabi ni Lara na nakatanggap daw siya ng mga report mula sa kanyang constituents tungkol sa 4,600 Chinese na nag-aaral sa isang universidad. It's not a question po na against po tayo, mga foreign student. Ang iniisip lang natin, bakit all of a sudden, yung influx nga po ng mga Chinese student dito, at isang pinapangamba po ng bawat isa sa amin dito, considering na meron pong issue tayo ngayon sa bansang China. Nasa Cagayan ang 2 sa bagong EDCA sites bilang bahagi ng kasunduan sa Amerika. At isa rin ito sa mga lalawigang malapit sa Taiwan na may tensyon ngayon sa China. Sa idinaos sa forum ng Higher Education Institution sa Cagayan, itinanggi ni Cagayan Governor Manuel Mamba ang sinabi ng mga kongresista at sinabing mahigit 400 lamang ang Chinese students doon. Ayon daw sa report na ibinigay sa kanya ng CHED Region 2. Hindi rin daw niya nakikitang banta ito sa national security ng bansa. I do not see any threat, but that is not for me to say because we have security agencies. As far as I know, there was never a mention of the threat of the Chinese students' presence here. Since I became ARPOC and now PPOC, head of our province. Sinabi ng kinatawan ng Commission on Higher Education sa lugar na dumaan daw sa maigpit na proseso at guidelines ang mga paaralan sa kanilang pagtanggap sa foreign students. This Joint Memorandum Order Number 1, Series of 2017. This is entitled Consolidated Implementing Guidelines on the Entry and Stay of Foreign Students in the Philippines pursuant to the Executive Order Number 285, Series of 2000. So it is embedded in these guidelines all the qualifications, eligibility of higher education institutions to become authorized to accept foreign students. Kinumpirma naman ng Bureau of Immigration na napansin nga nila ang pagdami ng mga foreign students sa bansa. Nakita po natin na may bahagyang pagtaas talaga ng bilang ng mga estudyante, not just in Cagayan area but all over the Philippines after the pandemic. Marami po sa kanila ang itinuloy po ang kanilang pag-aaral dito sa Pilipinas.
Ayon sa Bureau of Immigration, mga lehitimong estudyante daw ang mga ito, base na rin sa kanilang mga endorsement mula sa kanilang paaralan at CHED. We receive reports naman po from the school. Every time they renew their visas, ang school po ang nagpapadala sa atin ng information whether the student is still continuing with dun sa kanyang pag-aaral or hindi na po or magwi-withdraw na po. Kapag magwi-withdraw na po ang estudyante, we downgrade the visa and we send the student back po pauwi sa kanila. Nagsasagawa naman daw ng beripikasyon ang AFP kaugnay nito. Pero sa ngayon, may mga sapat naman umanong security ang mga EDCA sites na matatagpuan sa loob ng mga Philippine military bases. We take all of these things seriously, so we are conducting our internal investigation on the veracity of these reports. Ano ba talaga yung pakay nila towards this influx of these numbers? Para sa GM Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Sa gitna ng tumataas na demand sa kuryente ay ang tila hindi makasabay nitong supply. Dagdag-dagok pa ang proseso sa pag-aproba ng mga proyekto na inaabot ng ilang taon. Bukod pa dyan ang pagsasaalang-alang sa paggamit ng renewable energy base sa kasunduang pinirmahan ng Pilipinas. Ang mga hakbang ng gobyerno para masolusyonan yan, alamin po sa special report ni Maki Pulido. Sa 1,336 megawatts generating capacity, ang Dinginin Coal-Powered Plant 1 and 2 sa Mariveles, Bataan ang pinakamalaki pinagkukunan natin ngayon ng kuryente. Ito po ang boiler. Ito po yung mismong boiler. Itong buong building na to. That's right. So diyan nasusunog yung coal and which is boiling the boiler feed water and turn it into steam. Okay, the steam will go to the turbine. It will rotate the turbine rotor, which is connected to the generator. Generator has windings, thereby generating an electricity. 70% ng kuryente natin ngayon ay mula sa fossil fuel tulad ng coal at liquefied natural gas. Higit 40% niyan ay coal tulad ng sinusunog dito sa Dinginin Power Plant. 29% mula sa renewable tulad ng solar, hydro at wind. Kung base load lang daw ang pag-uusapan o kuryenteng nagbibigay ng 24 oras na supply, sapat daw ito. Yes, nasukat natin yung capacity na pwede niyang ibigay versus doon sa demand na ang mga consumers natin. Noong 2023, nasa 28,291 megawatts ang power capacity ng buong bansa, habang ang peak demand pumalo sa 17,331 megawatts. Pero sa mga susunod na taon, nakikita ng lalo pang lalaki ang demand sa kuryente na inaasahang tataas sa 23,910 megawatts pagsapit ng taong 2027 ayon sa DOE. Kaya bago pa tumaas ang demand, dapat tumaas na ang supply. Pero sabi ng DOE, halos 10,000 megawatts pa lang ang siguradong power generation projects na papasok hanggang 2027. May mga proposed projects naman daw sa gas at renewables na sana humabol sa forecasted supply. Ang tinitingnan ng Department of Energy, yung pang mas aggressive na growth para sigurado tayo na sobra sa demand yung maproduce nating supply. Ang problema, sabi ng mga energy producers, aabutin ka ng siyam-siyam permits at clearances pa lang. Ilang daang pirma raw ang kailangan mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, pati sa local government units. Kaya pre-development stage pa lang daw, inaabot na ng 3 taon. Some of the investors, if they see how hard it is, sa feasibility pa lang or sa pre-development stage, na to turn off or nawawalan ng gana. Energy Virtual One-Stop Shop System o EVOS ang sagot dyan ng DOE. Online isusumite ang mga requirement na kailangang aksyonan ng mga ahensya sa loob ng ilang araw. Dahil signatory ang Pilipinas sa Paris Agreement, target na 35% ng ating kuryente galing sa renewable sa taong 2030 at 50% sa taong 2040. Pero sa forecast na ito para sa buong bansa, 23% ay galing pa rin sa coal, habang 27% mula sa liquefied natural gas. Sa senaryong ito sa Luzon, kung nasaan ang higit 60% ng electric consumers, 26% ang coal, 39% ay LNG. Sabi ng Power for People Coalition, sa dami ng ongoing LNG projects, ang kalalabasan mula coal dependency magiging gas dependency. Gas is mainly methane. Majority is composed of methane. What is methane? Methane is the most
pinakamalala pagdating sa climate change. Kasi siya yung in 20 years time, mararamdaman mo kaagad ang epekto niya pagdating sa climate change. At 80 times potent siya. Sabihin man daw na prioridad na renewable energy ang pagkukunan ng kuryente, sa totoo lang, ayon sa mga power producer, may mga plantang hindi nga nakakabit sa ngayon sa transmission line. But how can they operate or run at full capacity or even build something there when there is no transmission support? We are here today to mark a momentous occasion. Kaya nga sabi ni Pangulong Marcos sa National Grid Corporation of the Philippines kamakailan, madaliin na ang interconnection projects para mapag-ugnay-ugnay na ang mga power grid ng bansa. Sinabi yan ng Pangulo kamakailan sa paglulunsad ng Cebu-Negros Panay 230 kilovolt backbone project. Ito ang matagal nang hinihintay na proyekto ng NGCP na magkokonekta sa power grid ng 3 malalaking isla sa Visayas. Noong December 2020 pa dapat nakumpleto ng NGCP ang proyekto pero hindi ito umabot dahil sa pandemya at iba pang aberya. Nasitayan nang dumanas ng malawakang brownout ang Panay Island nitong Enero. I urge the NGCP to deliver on the expansion commitments in a timely manner. The timely completion of critical transmission projects in strategic location is paramount to avoid power disruptions and to ensure our continued development. NGCP has always worked towards meeting its commitment to provide a reliable electricity infrastructure for the country. Maaring umabot ng 5 taon o higit pa ang pagpapatayo ng isang power plant mula sa pagplano, pagkuha ng mga permit, pagpondo, pagdisenyo hanggang sa aktwal na konstruksyon. Kaya mahalaga ang isang strategic plan dahil kadikit ng paglago ng isang ekonomiya ang mura, sapat at stable na kuryente. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido nakatutok, 24 oras. Kakulay na ng mga barko ng China Coast Guard ang mga militia boat nila na namataan sa Baho de Masinloc. Posibleng dagdag presensya ng China yan habang nakadeploy na sa ibang lugar ang mas mabibilis nilang barko ayon sa ating Coast Guard. Nakatutok si Chino Gaston. Exclusive. Ang mga puting barkong ito sa loob ng Baho de Masinloc, kakulay ng mga barko ng China Coast Guard na naglalatag ng floating barrier doon. Pero mga fishing militia boat lang ito na pumalit sa Chinese Coast Guard para magbantay sa Baho. Base sa mga litrato, kulang sila sa navigational at surveillance equipment at walang marka ng China Coast Guard. Sa isa pang litrato, katabi ang isang kulay blue na Chinese fishing militia ship o mga barkong nagpapanggap na mangingisda pero katuwang ng China sa pagharang sa mga barko ng Pilipinas sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ang mas moderno at mabibilis na mga barko ng Chinese Coast Guard naman pumwesto daw sa labas ng bahura. Inaalam pa ng PCG kung bakit may pagbabagong ganito sa operasyon ng China. Ang pinaka-conclusive evidence natin dito is that they are making use of Chinese maritime militia as their alternate vessels on those instances na wala yung presensya ng China Coast Guard to carry out the same responsibility. Mula sa bilang na 12 noong Lunes, nasa 4 na lang na Filipino fishing boats ang nananatili sa Baho de Masinloc. Hindi naman nagbago ang bilang ng Chinese maritime militia vessels na nagbabantay doon batay sa monitoring ng AFP. Nahatiran na rin ng supply ng Philippine Navy ang 8 outpost sa Kalayaan Islands na hawak ng Pilipinas. Pero ang resupply sa BRP Sierra Madre sa Ayungin, ikinakasa pa lang. Our own monitoring gave us a total of 55 various Chinese vessels monitored in Baho de Masinloc, Ayungin Shoal, Pag-asa, Panata, and Lawak. Some of them would be lying to or stationary. Others would be moving, doing patrols. There will be adjustments. The broad picture is that we will not be deterred in conducting our rotation of troops and providing them their provisions, their resupplies. Kinumpirma naman ng PCG na pabalik na mula sa hydrographic mission sa Bolinao, Pangasinan ang BRP Gabriela Silang at BRP Ventura ng Namria. Patuloy daw ang pagbuntot ng Chinese Coast Guard sa 2 barko. Sa isang social media post, kinumpirma ng security analyst na si Ray Powell na kahit sa mismong survey, sumasabay sa bawat kilos ang nagmamasid na China Coast Guard vessel. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras.
Sa mga naghihintay ng umulan para kahit papano'y lumamig-lamig naman, mukhang matatagalan pa yan sa malaking bahagi ng bansa. Lalo't ayon po sa Pag-asa na wala na yung trough ng low pressure area na nakakaapekto sa Mindanao nitong mga nakalipas na araw. Ridge ng high pressure area at easterlies ang iiral, ang mga yan pa rin ang magdadala ng mainit at maalinsangang panahon. Sa ngayon, walang bagong sama ng panahon na namamataan ng Pag-asa hanggang weekend. Base naman sa heat index forecast para po bukas, posibleng pumalo sa 45 degrees Celsius sa Borlan, Palawan. Di nalalayo diyan ang inaasahan sa Dagupan, Pangasinan, Puerto Princesa, Palawan at Catarman, Northern Samar na 44 degrees Celsius. Mainit din sa Tuguegarao City, Ethiaga, Isabela, Tanawan, Batangas, pati sa ilang bahagi ng Visayas. Pagdating ng Biyernes, ganyan din kainit ang inaasahang panahon sa halos kaparehong lugar din. Pero kasama na sa makakaramdam ng pinakamataas na heat index ang Cavite. Sa mga nasa Metro Manila naman, paghandaan naman ang nasa 39 hanggang 41 degrees Celsius sa susunod na 2 araw. Base sa datos ng Metro Weather, maliwalas ang panahon sa malaking bahagi ng bansa at kung may mga pag-ulan man, yan ay sa ilang lugar sa Northern Luzon at Palawan. Gayun din sa Sulu, Archipelago, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Sultan Kudarat at South Cotabato. Paghahanda na rin sakaling magkagulo sa pagitan ng Taiwan at China ang pagpili sa ilang lugar sa norte bilang lokasyon ng Balikatan 2024. Yan po ang inamin ng isang opisyal ng AFP at yan ang tinutukan ni June Veneracion. Sa dulong bahagi ng Pilipinas sa norte, malapit sa Taiwan, ang isa sa mga napiling training area ng Balikatan Exercises 2024. Dito mataas ang tensyon dahil sa tumitinding sigalot ng Taiwan at China. Aminado ang isang opisyal ng Armed Forces of the Philippines na ang joint military training ng Pilipinas at Amerika ay paghahanda sakaling magkagulo sa lugar na yon. The purpose of an armed forces, why we exist, is really to prepare for war. There's no sugarcoating it. That's absolutely true. For us not to prepare, that's a disservice to the country. Sa karagatan ng Lawag, Ilocos Norte naman, magaganap ang sinking exercise kung saan isang decommissioned ship ang palulubugin at gagawing target. Sa Balikatan 2024, una rin i-deploy ang SM-6, ang missile system ng US military na merong malayo ang range na 300 nautical miles. Nasa Lawag, Ilocos Norte na ito ngayon. It will not fire. So it is... Again, I said it's a logistics exercise. We will be firing other weapon systems, but not that one. Aabot din ang military exercise sa West Philippine Sea. With or without China, let's say for example in a parallel universe, China did not exist, we would still be doing these exercises. Magbubukas ang Balikatan 2024 sa Lunes, April 22. 11,000 na US troopers at mahigit 5,000 na sundalo ng AFP ang sasabak sa taunang pagsasanay. Sabi ni Colonel Francel Margaret Padilla, tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines, mainam daw na sa kauna-unahang pagkakataon sasali sa maritime exercises ang France at Australia. With these exercises, paano we can interoperate and integrate our systems with other like-minded nations in the event of any eventualities, no? Not just for the defense side of things, but also in terms of HADR, so humanitarian assistance, as the case may be. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, kaya pa ba ang init? Sa mga gustong tumakas kahit saglit, may ilang lugar na pwede raw dayuhin bukod po sa Baguio City. Kung saan-saan yan, silipin sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Sa init ng panahon, may lugar pa ba sa bansa kung saan pwedeng magpalamig ng hindi nag-aircon? Bukod sa suking Baguio City, may isa pang binanggit ang Pag-asa, kung saan mas mababa rin ang temperatura kumpara sa iba. Yung mga areas na nakikita natin na may kababaan yung maximum temperature ay sa may Baguio, pati na rin po sa may Tanay Rizal. Sa Baguio, yung max tempo ay around less than 30 degrees Celsius. Then sa Tanay, based on sa 5-day data natin, pwedeng mga 30 to 31 degrees Celsius. Dito sa isa sa sikat na pasyalan sa Tanay Rizal ay nasa 31 degrees ang temperatura, mas mababa kesa sa Metro Manila. Ang kagandahan din medyo malakas ang simoy ng hangin, kaya naman marami pa rin tayong mga kababayan na namamasyal dito.
Sa Viewscape Nature's Park, damaan lamig bandang alas 5 ng hapon at nagpapatuloy hanggang bandang alas 8 ng umaga. Kaninang pasado alas 12 ng tanghali, nasa 31 degrees ang naitalang temperatura base sa thermometer ng aming Newsmobile. Masarap dito dahil mahangin, tsaka yung hangin sariwa at tsaka malamig. Pag humangin talaga mafe-feel mo na iba yung weather. Nitong linggo, April 14, nasa 20.4 degrees Celsius ang lowest temperature sa Tanay ayon sa Pag-asa. Kadalasang naitatala yung ganitong temperatura sa pagitan ng alas 2 ng madaling araw hanggang alas 7 ng umaga. Base naman sa datos ng Metro Weather, isa rin sa may lowest air temperatures ang Malay-Balay Bukidnon na naglalaro lang sa pagitan ng 19 to 21 degrees Celsius. Pero sa tala ng Pag-asa kaninang umaga, umabot lang yan sa 20 degrees Celsius. Mas malamig pa noong Lunes, 17.5 degrees Celsius lang. Pwede rin makaranas ng malamig na panahon sa mga piling oras sa madaling araw o umaga sa Lake Cebu, South Cotabato, Mulanay, Quezon, Mount Apo sa Davao, pati sa Canlaon at Don Salvador Benedicto sa Negros Occidental. Depende rin ito sa lokasyon at topografiya ng lugar at umiiral na weather system. Wala na bang pag-asa kung nasa mga lungsod tulad sa Metro Manila? Sabi ng Pag-asa, nakatutulong sa pagbaba ng temperatura kung maraming puno. Dito sa Metro Manila, marami ng mga bahay or less than yung mga puno compared sa area na mga mapuno kasi yung cement din, possible din kasi siyang mag-store ng heat compare natin sa mga mapunong lugar. So mas ramdam talaga natin yung lamig sa areas po na yun. Meron pa namang mga ganyan sa ilang lungsod bagamat iilan na lang tulad ng Arroceros Forest Park sa Maynila, Wildlife Park at UP Diliman Arboretum sa Quezon City. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Level up at intense ang fight scenes na dapat abangan ng mga kapuso sa Encantadia Chronicles Sangre. May new generation ng mga tagapangalaga ng brilyante pero todo rin ang paghahanda ng kanilang mga Ashti ang 2016 Sangres. Makichika kay Nelson Canlas. Mas fit at healthy. Yan ang Gabby Garcia version 2.0 na halos araw-araw daw nasuki ng gym. Nagle-lift na nga rin ng weight si Gabby na mas lalong nagpapaangat sa kanyang figure. Lahat daw ng ito, preparasyon niya sa nalalapit na taping ng Encantadia Chronicles Sangre. Gusto ko yung endurance ko would last throughout the taping days. Are you more challenged now knowing na, of course, ganun ka ba? Oo naman. And you wanna top that? Yes, because when I did Sangre, I was just 17. So the metabolism and the stamina is different. I'm 25 now, so I really have to work harder right now. Pero at the same time, as you age, diba, you become wiser. So ako, hindi lang dahil ginagawa ko siya to look good. I wanna feel stronger. Bukod sa cardio workouts, nagdudulot din daw ng happy hormones ang kanyang gym sesh. Halos everyday nag-workout ako, nag-gym ako. Cause yes, I need to sweat it all out. I need to sweat it all out. The stress, the worries. It's the best place to be yourself for me as of the moment. Kaya naman hindi na raw nakapagtataka na beach body ready na si Gabby na kamakailan lang ay pumasyal sa Cebu. From Sangre, Alena. Sizzling hot din si Sangre Perena Glyza Di Castro na i-flinex ang kanyang toned abs habang nag-e-enjoy sa beach. Di rin naman nagpahuli ang bunso na si Sangre Danaya Sanya Lopez na channeling her inner Mandaragat vibes. Kilig overload daw ang naramdaman ni Sanya nang una niyang na-fit ang kanyang costume sa kanyang pagbabalik sa mega series. We're all excited po talaga kasi nag-uusap-usap kami mga Sangre about our characters. Napasabak na rin daw sa matinding action scene ang First Lady of Primetime. Ayon kay Sanya, ibang-iba raw ngayon ang paraan ng pagsushoot ni Direk Mark Reyes ng mga eksenang aksyon. Talagang grabe yung mga fight scene namin ngayon. Nagtatagal kami ng parang half a day para lang sa fight scene. Sa isa lang ha. Before kasi, ang eksena namin dati, i-rehearse namin ngayon,
take agad. Ang ganda niya nung pinanood. So, natuwa ako. Nag-uusap-usap na rin daw sila ni Gabi, Glyza at Kylie Padilla dahil lahat sila ay excited nang makita at maggamit ang bago nilang Encantadia set. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Muli pong humakot ng parangal ang GMA Network sa prestigyosong 2024 New York Festival's TV and Film Awards. Kabilang dyan ang kauna-unahang news documentary ng GMA Integrated News 360 na Sundo. Nakatutok si Mav Gonzalez. Sa unang pagkakataon, nanalo sa New York Festival's TV and Film Awards ang lahat ng programa ng Kapuso Network na na-shortlist sa iba't ibang kategorya. Higit isang linggo mula ng sumiklab ang giyera. Kabilang dyan ang kauna-unahang news documentary sa ilalim ng GMA Integrated News 360, ang dokumentaryong Sundo. Wagi ng Bronze World Medal sa News Program category. Touchdown Egypt. Hatid ng mga veteranong mamamahayag na sina Rafi Tima. Ligtas na sila, pero yung mga bahay na pinuntahan namin. At JP Soriano. Nakakarinig sa ng putok. Kasama ang video journalist na si Kim Sora. Kuya Kim! Kuya Kim! My God! My God! Apektado ang marami nating kababayan. Buong puwersang inilahad ang istorya at karanasan ng mga naipit nating kababayan sa gera sa pagitan ng Israel at Hamas. On behalf of the men and women behind GMA Integrated News, we express our heartfelt gratitude to the jury and all the people behind the New York Festival's TV and Film Awards for this Bronze World Medal. We share this award to our countrymen, especially to all the Filipino overseas workers and their families here and abroad, and to those affected by the Israel-Hamas conflict. To God be the glory. Wagi rin sa iba't ibang kategorya ang 6 na programa ng GMA Public Affairs. Humakot ng parangal ang The Atom Araujo Specials, kung saan gold medalist ang dokumentaryo nitong Batas Bata para sa Social Justice category. Silver World Medal naman ang inuwi ng isa pa nitong dokumentaryong Hingang Malalim para sa Human Concerns category. Nag-uwi rin ng 3 World Medal ang flagship documentary program ng GMA Public Affairs na Eyewitness. Silver Medalist para sa Social Issues category ang dokumentaryo ni Atom Araujo na Bawat Barya. Bronze World Medal ang mga dokumentaryo ni Howie Severino na Boat to School para sa Heroes category at ang docu-kong Sisid sa Putik para sa Community Portraits category. Kinilala rin sa global stage for the first time ang action-packed drama series ng GMA Public Affairs na Black Rider na bronze medalist para sa Entertainment Program Drama category. Thank you very much, NYF. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Uy, palakpakan tayo. Ayan, syempre. Maraming salamat po sa New York Festival's TV and Film Awards. At maraming salamat sa inyong patuloy na suporta, mga minamahal naming kapuso. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.